Isang babae, wala namang nakakita kailanman ang biglang nagdadalang tao sa ospital. Sa oras ng kanyang pag-iri, nagdilim ang buong gusali. At mula sa usok ay isinilang ang isang nilalang na hindi dapat umiral. Ngunit sa harap ng kabaliwan at lagim, isang engkanto ang tatayo laban sa kaniyang lahi. Dahil sa pag-ibig na hindi kayang talunin ng kahit anumang mahika. Pag-ibig ng isang tapat na engkanto. Hindi ko akalain magsisimula ang lahat sa isang ordinaryong gabi. O, yun ang akala ko. Ako, si Dr. Riva Morales, isang residente sa San Gerardo Provincial Hospital. Sa 6 na taon ko sa serbisyo, marami na akong nakita. Mga aksidente, sugatan, mga sanggol na ipinapanganak na hindi pa kayang mabuhay, mga pamilyang umiiyak sa hallway. Pero wala ang nakapaghahanda sa akin sa gabing iyon. Alas 11 ng gabi nang pumasok ako sa ER. Tahimik, gaya ng karaniwan pag weekdays. Tanging humuhuning fluorescent light at amoy ng disinfectant ang bumabalot. Si Nurse Aida ang naka-duty, nakayuko sa chart desk, halatang antok. "Kamusta?" tanong ko habang inaabot ang isang cup ng blending machine coffee. "Pagod. Walang pasyente simula alas 9. Parang hindi niya natapos ang sasabihin. Biglang bumukas ang sliding door ng ER nang may malakas na galabog. Isang babae ang bumagsak sa sahig. Walang nakakakilala sa kanya. Wala siyang kasama kahit sino. Wala siyang kahit anong ID, wallet o gamit. Wala siyang kahit anong pangalan na binabanggit. At higit sa lahat, mukha siyang hindi tao. Sa unang tingin pa lang, ramdam mong may mali. Mahaba ang buhok niya, tila basa, kahit tuyo ang katawan. Namumuti ang mga mata, parang nalulunod. Maputla ang balat niya, halos kulay luad. At nakaangat ang tiyan, malapit ng manganak. "Ay, Diyos ko po!" sabi ni Nurse Aida. Mabilis na lumapit. Ma'am, naririnig niyo ba ako?" Humigop ng hangin ang babae, parang sinasakal ng sariling hininga. Anak, lalabas na siya." Garalgal niyang bulong, halos hindi marinig. Tumingin siya sa akin at sa isang iglap, biglang lumamig ang buong ER. Hindi basta lamig, hindi malamig na parang bukas ang aircon. Lamig na parang may humihinga sa batok mo. "Dalhin sa delivery room," utos ko agad. "Ngayon na." Tinulungan namin siyang tumayo, pero nang hawakan ko ang braso niya, parang nahulog ang sikmura ko. Ang balat niya, parang balat ng puno. Magaspang, malamig, mabigat. Hindi ko nabanggit, baka pagod lang ako, sabi sa sarili ko. Pero nalaman kong
Hindi iyon pagod. Hindi iyon ilusyon. Hindi iyon pagod ng katawan, kundi pasimula ng sumpang hindi ko sinadya. Habang tinutulak namin ang stretcher papuntang delivery room, nagsimula siyang sumigaw. Hindi yung tipikal ng isang nanganganak. Hindi pag-iri, hindi pagdaing, kundi sigaw na parang may lumalabas na hindi dapat ipanganak. Ah! Itigil niyo! Hindi ko siya mapigil! Siya? Tanong ni Nurse Aida, nanginginig. Pero hindi na namin nasagot. Umuungol ang babae. Mahaba, malalim. Parang mula sa ilalim ng lupa. Pagdating namin sa delivery room, biglang sumikip ang hangin. Ang mga fluorescent lights ay kumukurap-kurap at may amoy na parang nasusunog na dahon. Dok, sabi ni Nurse Aida, halos pabulong. Bakit parang amoy gubat? Tumulong lang tayo. Sagot ko, kahit ako, nanginginig ang kamay. Humigpit ang kapit ng babae sa kama. Halos mapigtal ang leather strap. Huwag niyo siyang hatakin, sabi niya, nanginginig ang labi. Hindi siya pang tao. Hinga lang po ma'am, sagot ko. Tutulungan ka namin. Humugot siya ng malalim na hininga at sinabing, hindi siya dapat mapunta sa kanyang ama. Dok, anong ibig niyang sabihin? Bulong ni Aida. Contraction monitor, sabi ko. Check her vital sign. Pero habang nagmamadali kami, biglang nag-iba ang pulso ng babae. Tumalon mula 90 papuntang 160, tapos 180, tapos 200. Kailangan na nating ilabas ang bata, sabi ko. Kung hindi ko natapos ang pangungusap. Tumigil ang monitor. Kasunod noon ay isang sigaw. Isang sigaw na hindi pang tao. Hindi pang babae. Hindi pang sanggol. Hindi ko maipaliwanag. Dok, sabi ni Aida, nanginginig. Bakit parang may dumidilim? At doon nagsimula. Mula sa ilaw ng delivery lamp, may lumabas na manipis na hibla ng usok. Itim, mahaba, kumakapit sa hangin. Tingnan mo yun, bulong ni Aida. Pero bago kami makagalaw, kumapal ang usok. Nag-uumapaw, lumalandas sa sahig, pumupuno sa bawat sulok ng kwarto. Huminga kayo hanggat may hangin pa, sigaw ko, pero huli na. Ang itim na usok ay hindi ordinaryong usok. May bahid itong buhay. Parang may gumagapang, parang may nagmamasid. At sa pinakamakapal na ulap, sa mismong pagitan ng mga yabag at halinghing ng babae, may narinig akong boses. Malalim, madilim, parang nasa likod ng tenga ko.
Isilang mo siya. Nagpris ako. Ang babae ay napasigaw muli. Mas malakas. Hindi na parang umiiri, kundi parang pinupunit ang kaluluwa. Hindi ko siya ibibigay sa inyo, sigaw niya. Nag-aalab ang itim na usok. Biglang kumalat, parang humahalakhak, at may isang bagay na gumalaw sa loob ng tiyan niya. Isang anino, isang hugis, isang bata, pero hindi bata. May pakpak, may sungay, may mata, at mula sa gitna ng usok, sa gitna ng dilim, may nilalang na pilit lumalabas. Ma'am, kailangan na nating itulak. Hindi siya, anak ko lamang, sabi ng babaeng nanginginig. Anak ko siya at anak niya rin, pero hindi siya magiging pag-aari niya. Ma'am, sino? Ang ama niya. Tumingin siya sa akin, diretso sa mata, at doon ko unang nakita ang liwanag sa loob ng mga mata niya. Liwanag na hindi pang tao. Isang nilalang sa ilalim ng lupa. Hari ng mga anino. Ang nag-akalang kaya niyang paamuhin ang pag-ibig. Huminga siya ng malalim at bumulong. Kaya ako tumakbo. Sa sandaling iyon, kumilos ang bata sa loob ng sinapupunan. Pero hindi na ito kumikilos na parang sanggol. Kumikilos ito na parang gumigising. Dok, Dok, nanginginig ang boses ni Aida. Parang may kamay na lumalabas sa tiyan niya. At bago ko pa sabihin ang kahit ano, parang may sumabog mula sa loob. Dugo, itim na likido, usok, at isang maliit na kamay. Hindi kamay ng tao. Ang dumungaw, kasunod ng isang sigaw na nagpayanig sa buong ospital. Mga kaibigan, maaari ba kayong mag-iwan ng comment tungkol sa ating kwento? Sa mga bago pa lang sa ating channel, maaari bang pa-subscribe, like, share, and comment? Maraming salamat sa inyong pagsuporta. Ang kwentong Kababalaghan.